Sa park, hindi lang mga batang naglalaro, pati ang mga nanay. Kita mo yan, o yan, si Miss Lihan, si Gise at si Geraldine. Nag-i-enjoy din sa pag-skipping rope. Kaya yan, ito lang buhay namin dito sa Antalya, mga yaya. Ganyan, mag-upo kami dito, tingnan namin mga alaga namin. Pero sinusundan namin na baka mabungi at naman si Sante kami wala sa oras. Araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyusang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. So sa araw na ito, pag-uusapan natin kung masarap ba mabuhay dito sa Turkey or ito ay hango po ito sa karanasan ko. Hindi ko po nila lahat na may magandang buhay at may hindi magandang buhay ang mga Pilipino dito sa Turkey. Sa akin, para sa akin lamang, kung dito ka sa Antalya manirahan at may sarili kang bahay or meron kang stable na trabaho, napakaganda po dito. Kasi dito po sa Antalya, wala pong mga petty crimes, yung mga inahablot yung bag mo, hino-hold up ka, inaakyat ka ng bahay para nakawan. Ako po ay nakatira na dito mahigit 12 years. Wala pa po akong nakitang dito at nilapitan ka ng lalaki, hinablot yung bag mo, hinold up ka, kinuha yung pera mo, yung mga alahas mo. Wala po dito yan. Kahit maiwan po ang telepono nyo kahit saan, hindi po yan mawawala kung hindi po iPhone 4. O diba? Ambisyosa ang mga snatcher din dito. Usually po ang kumukuha dito ng mga items na ganyan at mga nagnanakaw ay hindi po mga Turkish. Marami po kasi dito mga national na nakatira sa bansang ito. Halos lahat ng national sa buong mundo ay nakatira dito sa bansang Turkey. Ito ko rin dito kasi aside sa kung may anak ka, napaka-safe po dito talaga para sa mga bata, para sila lumaki dito sa area po namin. Kasi ayan, may park po dyan sa harap ko. Nandyan lang po yung mga bata. Wala po ditong kasong kinikidnap yung bata, binabaril dito yung mga mayayaman, mga mahihirap at mga may kasalanan. Tulad sa Pilipinas na ginaambush, ginapatay. Wala po yan dito masyado aside lang kung meron kang mga kasalanan sa mga mafia. No, syempre, gumawa ka ng mga dirty things. So, syempre, kikidnapin ka at papatayin ka. Pero as sa mga normal na people lang na naninirahan dito, napakaganda po dito. Safe po para sa... O, ayan. Dahil Sunday po ngayon, marami po talagang tao na pumupunta dito at nagpapalaro ng kanilang mga anak dyan sa park na ito. Ito po ay sa area ng Dudan Waterfalls. Dudan Waterfalls po ito. So yung mga anak namin, doon lang sila ASEAN naglalaro. Hinayaan ko lang, bumabalik lang yan sila dito. Kaya hindi ka mag-worry na sundan-sundan mo talaga yung anak mo doon sa gilid niya. Dito ka lang nakaupo sa ilalim ng kahoy at pinapanood mo sila. Samantalang ako po ay gumagawa na video tungkol po sa mga buhay-buhay dito sa Turkey. May marami pong mga issue dito, marami pong mga ayaw sa amin, mga youth, mga vlogger, meron namang gusto sa amin na mga vlogger. Sa lahat po ng bagay, hindi po namin nilalahat na hindi po maganda tumira dito. Siyempre, ang aside sa ang pinaka-problema lang namin dito tumira is yung homesickness. Siyempre, iba rin yung buhay natin dun sa atin sa Pilipinas, iba rin ang buhay dito. Kasi nakakalungkot dito kasi mamimiss mo talaga yung pamilya mo, lalo na may mga anak ka, ang nanay, tatay, mga kapatid, mamimiss mo sila. Pero kung halimbawa isang anak ka lang, tapos wala ka ng mga magulang, o sa akin favorable ako tumira dito kasi napaka-safe po talaga dito para sa atin sa mga foreigners. Wala po akong crime dito na narinig na sinaksak ka sa mga gilid-gilid or na-run away ka na hit and run. Wala po masyadong mga petty crimes dito sa Antalya, Turkey. So napaka-safe po dito ang mga bata, ang mga mayayaman. Kasi dyan naghalo-halo yung mga mayaman at saka mahirap nagpapalaro ng kanilang mga anak. Kaya nga sinasabi ko pa, ulit-ulit kong sinasabi, paswertehan lang talaga ang buhay kahit saang bansa ka man, makahanap ka ng mabuting asawa at mabuting tatay para sa mga anak ko. Hindi po lahat ng Turko ay at mga Pilipino ay may hindi magandang karanasan tungkol sa kanilang mga asawang Turko. Karamihan din po sa amin dito ay maganda ang aming mga buhay, maganda ang aming mga karanasan. Kaya dito mas gusto kong tumira kasama yung anak ko habang maliit pa siya kasi na-enjoy niya talaga yung buhay sa labas. Yan, tingnan mo kahit saan sila pumunta, makikita mo. Safe lang sila dyan, wala pong manakit, wala pong mag-kidnap or mag-isip-isip ka ng ano. Hindi naman kami mayaman, nakikidnapin kami. Ito po yung kasama ko dito, ayan, si Geraldine. Lagi kami po yung magkasama kasi yung mga alaga namin ay magkaibigan at magkalaro. O, ayan,
O ganyan. Picnic ko, ayan. May mga baon-baon kami. May mga bata na doon. Nanonood kami doon. Kaya yan. Ito lang buhay namin dito sa Antalya, mga yaya. Ganyan. Mag-upo kami dito. Tingnan namin mga alaga namin. Pero sinusundan namin na baka mga bungi at naman si Sante kami wala sa oras. Yan yung mga anak namin naglalaro dyan sa harap. Yan si Asil ang nalukso-lukso na naman. Ito si Masra. Why you're hungry? Asya. Kain ng saging. Ang mga merenda nyo rito ay mga saging, mga prutas, mga apple. Hindi po yung mga abur-jubur, yung mga chips or itong mga hindi unhealthy food. Ang buhay kung saan tayo masaya doon tayo. Iba rin yung experience mo na kasama yung pamilya mo, mga anak mo at mga kasarili mong kamag-anak kesa sa mga foreigner na kamag-anak ng asawa mo. Dito kasi sa Turkey, usually walang pakialaman dito. Hindi nakialam yung mga kamag-anak mo sa buhay mo. Unless lang talaga kung magkakapitbahay kayo at magkakatabi kayo. Siyempre samok talaga yan. Lagi silang napunta sa inyo. Pero kung feel happy mo yung binibisita ka talaga ng mga kamag-anak ng asawa mo, syempre para may kausap ka at maging masaya ka sa araw-araw. Walang problema po yun kasi nasa sa inyo kung ano ang nagpapasaya sa inyo. So kami na may mga asawang Turko, ang masaya sa amin, makasama namin ang pamilya namin at mga anak namin na nagpapalaro kami. Yan dyan sa harap na yan. Kasi public park po ito, hindi po ito may bayad na sinasabi yung mga entrance. Libre po yan mga inay. Na maggabi kami dito, wala po kaming pakialam at wala pong problema hanggang gabi. Kaya lang pag wala na pong sikat ng araw ngayong winter is malamig na po. So sinasamantala namin na may sikat ng araw. Matandang katulad ko, sumasakit ng balakang ko pag umuupo ng matagal dito. Ayan, si Asil. You say hi, Asil. Hi. Hi. Hello, Philippines. You say. Hello, Philippines. Kung itatanong nyo naman ang kondisyon at mga bilihin dito sa Turkey, syempre mahal na lahat. Na ang salary ay nasa 17,000 Turkish lira na. Nasa ilan ba yan? Parang $600 ang sweldo ng mga tao dito. So naglahat ng mahal na ang lahat. So pero yung 1,000 lira mo dito, pag nagpunta ka ng palengke, kailangan ang dala mo is 1,000. Kasi marami ka nang mabili niyan, mga pagkain. So for 1 week, kaya na yan ng 1,000 lira. So hindi na masyado mamahalin yung mga kinakain nyo, mga gulay-gulay, mga prutas. Kasya na ang 1,000 lira sa pagpamamalengke. So katulad natin mga Pilipino, mahilig tayo kumain ng kanin. O syempre ang bigas, ang 2.5 kilo ay nasa 105 na or mahigit 250 lira na ang bawat 2.5 kilo. Pero okay lang yun dahil kakaunti-kunti na lang ang kainin namin. So kasi maraming alternative dito na makain. May mga bulgur, may mga spaghetti, may pasta na kinakain dito. So usually hindi talaga kami nagluluto ng kanin umaga, tanghali, hapon. So once a day lang, isang salok ng bigas kasya na sa isang araw namin. Kasi ako lang naman si Asya ang kumakain ng kanin. Kasi isa lang yung skipping rope namin, kaya ayan sila, pila sila kung sino ang susunod. So mauuna naman si Masra mag-skipping rope. Samantalang dito, yung ibang bata ay naglalaro dyan at tumatakbo sa palaruan. Sa gasolina, medyo mahal na, nasa 43 lira na ang gasolina dito per liter. So medyo mahal na nga talaga ang pamasahe ng bus, nasa 50 na, mag-i-increase na ng 18. So ang eroplano ay nasa 1,000 na dati na 100 plus or 200 plus lang yung unang panahon. Lahat naman ng bagay at lahat sa buong mundo ay nagmahal. So wala na pong bansa dito na mura pa ang mga bilihin kahit saan kayo pumunta. Nasa sa atin na lang ang pag-a-adjust at kakasya yung sweldo. Pero actually, pag isa lang ang kumakayod sa pamilya na sa minimum wage earner, hindi po talaga kasya. So, dapat yung ang kasya, kung meron kang sweldo dito na 30,000 Turkish lira, ayun, kasyang-kasya po yan. 1,000 dolyares po. Kasyang-kasya na sa isang good for 4 family. So, kung may sarili kang bahay, advantage. Pero kung wala kang sariling bahay, yung upa talaga minimum is 12,500 to 50,000 ang renta ng mga bahay dito. Pero okay lang yun, alam mo naman tayo mga Pilipino, mapagtiis hanggang kayang matiis. Pag hindi na kaya, puputok na at mag-ibabakwit na tayo sa Pilipinas, babalik tayo. So dito, nag-enjoy pa rin naman ako sa buhay ko dito, kahit na matanda na ako at pinapalaki ko yung anak ko. So, masaya ako kasi nasa lugar kami na safe. Marami na yung mga tao, nakikita ninyo.
Kung itatanong nyo naman ang sweldo ng mga kababayan natin, ganun pa rin, minimum 800, maximum $1,314 ang mga sweldo ng mga kababayan natin sa buong Turkey. So, huwag po kayong tumanggap ng mababa sa 800 kasi yung 800 na po yung ipadala sa Pilipinas, maliit lang po ang value. Kasi ang gastusan pa dito. At meron po kayong allowance yan, weekly na 400 Turkish lira sa paglakad-lakad ninyo po ang mga allowance. So, ito lang po ang buhay dito. Kung ano pa ang mga gusto nyo itanong, pwede po kayo mag-message sa akin. Duhan dyan sa ating channel, pwede po kayo mag-subscribe dito. At pwede po kayo magtanong kung anong dapat nyong itanong. Mag-message lang po kayo dyan sa baba. At sinasagot ko po talaga halos usually yung mga tanong niyo. Tungkol naman po sa mga agency na kung saan kayo pwedeng mag-apply sa Pilipinas, marami pong mga agency, may mga video din po tayo dyan. Marami na pong nadagdag ngayon ng mga agency katulad ng Vega. Meron pang isa nakalimutan ko na legit po silang nagpapaalis na galing sa Pilipinas papunta dito. Normal na ang pinakamatagal na isang Gerdin dun sa Makati. So, magtanggap po kayo. Paano naman kung mayroon kayong direct employer na galing na dito, pwede po kayong mag-apply dyan sa mga agency para makakuha po kayo ng OAC kasi wala na po talagang direct na hiring from na ang amo ang magbibigay sa inyo ng visa. Hindi po daan, kailangan pong dumaan kayo sa agency para makakuha kayo ng OAC para hindi po kayo ma-offload. So, ang age limit naman po na tinatanong ninyo, pag bata pa kayo, di syempre advantage, lalo na kang mga alagaan nyo yung mga bata. So, kung maedad na kayo, nasa 40, 50, or 60, syempre, mas maganda yung mga linis-linis ng bahay, mga couple kayo, kasi pag may bata, mahirap kasi katan, habul-habulin mo yung mga yaya dyan, naghahabul-habul ng mga alaga nila. Kasi ang mga bata dito talaga, usually talaga, is mga active ang mga bata dito. At mga maldita, hindi mo yan mapapagalitan, hindi mo mayan masigaw-sigawan. Ayan, oh. Yan yung aking yan si Bella, bumaba na sa sagdan. So medyo ang mga bata dito is talagang makukulit. Hindi mo sila hindi mo papagalitan, hindi mo mapapalo. Ang magkano ang sweldo ng pag maraming anak, 3, 4 anak. Ganun pa rin mag-demand po kayo ng 1,000 kasi sa ibang city, Ankara at Istanbul, $1,000 na po talaga ang sweldo nila, hindi na sila bumababa doon. Salang yung mga bata naglalaro. Kami din mga matanda ay naglalaro. Naman kung noti ba yung mga batang Turko, hindi po lahat, marami pong mga mababait na bata, depende kasi sa magulang ng pagdidisiplinin, marami din namang noti. Ito kasi ang mga bata, usually spoiled yan sila sa mga lolo at lola, hindi sila madisiplina kasi naaawa yung mga matanda. Maraming mga spoiled brat din dito ng mga bata at maraming mga mababait. Naman kung mga ugali ng mga amo, maraming mga amo din ng mababait, marami din hindi mga mababait at mga masusungit at mga mahilig silang mga perfectionist. Napakahirap po talaga pag nakaamo ka ng perfectionist kasi lahat kahit alikabok na mga sulok-sulok ng bahay mo, halos bilangin niya yan. So, dapat marunong ka ring makisama sa mga employer mo. Kailangan kunin mo ang kung saan ang kiliti nila para hindi ka mahihirapan na mamuhay dito kasama sila. So dito pag tumakas ka sa employer mo ay talagang automatic yan na pag pinutol ng amo ay wala ka na talagang visa. Automatic. Hindi yan katulad ng dati na pwede i-transfer ang iyong visa. Pag umalis ka at tumakas ka at inireport niya ng amo na putulin ng yung visa ay putol po talaga yung working permit. So back to zero ka, uwi ka sa Pilipinas para mag-apply uli. So kung kaya nyong tiisin. Pag hindi kaya ay huwag nyong tiisin. Huwag nyong pahirapan din ang sarili nyo kung nahihirapan kayong magtrabaho na kasama sila. So kung ikukumpara mo naman ang sweldo sa Middle East tsaka sa Turkey, ang Turkey ba 800 to 1,300, 1,000 for may 2,000 pa nga dito na sumasahod pag siniswerte, lalong-lalo na yung mga matagal. Compared po sa Middle East, nasa 400, 500 dollar ang mga sahod doon. May day off din po kayo once a week at 24 hours. Meron din pong iba na hindi nag-day off, 12 hours lamang binibigay ng employer. At meron pong allowance sa 400 Turkish lira ang allowance po ninyo. So dito usually nakikita ang mga bata, nagpapalaro kami sa park during Sunday kasi ito lang yung mga off ng mga nanay, may trabaho din po kami. So kahit off namin during Sunday, halos parang wala kaming off kasi ilalabas pa rin namin yung mga bata sa park sa araw ng linggo para naman sila ay magkasama-sama. So nagre-ready na sila kasi pakasukan na naman bukas Lunes at tapos na po ang bakasyon na 2 weeks and break dito sa Turkey. So ayan, last day of the fun and enjoyment nila sa park. So next week na naman ulit kami babalik Sunday sa mga park para maglaro-laro at magsama-sama naman ang aming mga anak. O ayan, malalaki na sila, mga bata.
Dito ay para sa bata lamang. Ang ibang mga employer dito ay mas gusto nilang na bata lamang. Pero pag tulog yung bata, minsan nag-tatay di up at nag-all around din po kayo sa trabaho. So, nagtatanong kayo kung mga mababait ba ang mga among Turko. Yes, maraming mga mababait at marami mong namang hindi na maldita. Pero ang mga Turko po, pag nagagalit sila, after 1 hour, nawawala na po yan galit nila. Nakakalimutan na po nila yung mga pinagalitan ka. Hindi po yan katulad sa mga Pilipino na katulad natin, nakaramihan sa atin po. Pag nagalit, agang taon lilipas bago matanggal ang galit. Na lang guys ha, maraming salamat sa pagpanood nyo ng video ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, munti na mabulunan ng gunggong na ito. Mag-subscribe na po kayo para alam din po ninyo ang mga buhay-buhay namin dito sa Turkey. See you next week. Bye-bye. At ng mga nanood ng video ito, huwag niyo po kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much.